Alright, magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Friday. And it's already 11:56 here in Japan. Bago po ang lahat, nais ko po kayong pasalamatan sa lahat ng inyong pakikinig, mga kasubscriber at mga kaibigan, kabayan. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong pakikinig ng salita ng ating Diyos at tunay na wala po tayong pag-asa sa mundo at wala po tayong tamang daan kundi ang salita ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. By the way, siya nga po pala, ngayon po dito sa amin po sa Japan, ngayon pong araw na ito ayan po, nakikita nyo naman sa kondisyon ng aming weather. Ano po, ang ganda. As usual po, nandito po ako sa aking sasakyan at dito po ay galing ako sa mall para sa bangko magbayad ng bayarin as usual. Sa una po, pag marami kang bayarin, masakit sa ulo at parang palagay mo susuko ka na, pero dahil may Diyos, siya yung tumutulong sa'yo sa pagpapatuloy mo sa Kanya, sa paglilingkod mo sa Kanya. Gumagawa siya ng paraan kung paano Kanya susuportahan. Which is okay na po ako sa ganon, na nakikita ko yung pagkilos niya sa mga pagkakataon na kailangan ko yung mga obligasyon ko na dapat kong gawin, sundin at i-accomplish, ay lagi pong nandyan ang ating Diyos Ama sa langit at ang ating Panginoong Hesus kasama ng banal na Espiritu na siyang tumutulong po at gabay ko na tagapang-aliw sa araw-araw. Kasi po kung wala ang banal na Espiritu ng Diyos, ang katulad ko po at marami pa dyan sa kung saan dito sa parte ng mundo natin, sa aking mga kababayan na nag-uumpisa na po at nakaka-analyze, nakaka-realize na talagang kapag tayo'y walang Diyos sa buhay, wala tayong magagawa sa buhay nating ito. Kasi po, kung atin pong papansinin, kahit sabihin po na sino pang maging presidente ng bansa natin sa ngayon, tignan nyo naman po, may mga nagiging presidente tayo na mabubuti at talagang buong puso, bukal sa puso ang pagmamahal sa bayan at sa bansa kababayan. Kaso talagang malakas po ang puwersa ng kaaway ng Diyos. Malakas po ang masamang impluensya, masamang espiritu na laganap sa mundo natin. Kaya kayo na po ang makapagsasabi. Kaya tunay na kailangan natin ng ating Diyos Ama. Dahil siya ang magtatanggol sa atin. Sapagkat sinasabi naman po niya sa Exodo 14:14, ano po, sinasabi po ng ating Diyos Ama doon na, ito basahin ko po sa inyo ha, ako ang iyong Diyos Ama na si Jehovah o si Yahweh El Shaddai ang makikipaglaban para sa inyo. Makikipaglaban para sa inyo at kayo ay tatahimik. Ayun. Ibig sabihin po na sinabing kayo ay tatahimik, manalig tayo sa Kanya, maniwala tayo na sa lahat ng taong gumagawa ng masama sa atin, huwag sila nating gagantihan ng masama.
ibigay natin sa Diyos, kasi nga po sinabi ng ating Diyos na the vengeance is mine. Nasa akin ang paghihiganti. Kaya po ano bang magagawa natin kumpara sa Diyos? Kung maghihiganti tayo dun sa mga taong masasama. Ang mga tao po na yan, hindi naman yan ang ating, yung po nakikita nyong normal na tao, hindi po yan ang kaaway natin. Ang kaaway po natin, yung masamang espiritong lumulukob sa pagkatao nila. Kaya po ang kaaway natin ay yung masamang espiritu. Kaya nakakaawa nga po yung mga taong ganyan Yung sila mismo nilulukuban ng masamang espiritu at hindi nila kaya itong tawag dyan, hindi nila ito kayang labanan. Kasi kapag kaya nilang labanan ito, hindi sila susunod sa udyok ng mga masamang espiritu sa kanila para gumawa ng kasamaan sa kapwa. Lalong-lalo na yung gumawa na ng mabuti sa'yo, gagawan mo pa ng masama. Hindi po gawain ng isang tao yun. Yung po'y gawain ng isang masamang espiritong lumulukob sa tao. Kaya po, ang ating Diyos Ama ay espiritu. Ang ating Panginoong Hesus ay espiritu. Kaya walang ibang pwedeng makipaglaban sa kanila kung hindi ang ating Diyos Ama at ang ating Panginoong Hesus. Sila lamang po ang pwedeng makipaglaban dyan. Pero binigyan din po tayo ng kapangyarihan para palayasin niyan sa ating buhay. At ito nga po ang tatalakayin ko ngayon. Ito po, sa mga tao po na nakaka-analyze na ang kanyang buhay ay sinusunod na niya sa Diyos, tinanggap na niya ang kanyang Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas, at isinasabuhay niya ang aral ng Panginoong Hesukristo, sinusunod niya. At alam niyo po, kapag tayo po'y sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Diyos Ama sa langit, sa pamagitan ng kanyang salita o ng inaral ng ating Panginoong Hesus, ito po ay tunay na makakayanan natin labanan ang masamang espiritu, makakaya nating palayasin sa ating buhay. Kasi alam niyo po, may mga, kaya nga po sinasabing magbasa tayo sa Biblia, magbasa tayo upang ang ating buhay ay maging mapayapa. Bagamat marami tayong mga kinakaharap, marami tayong bayarin, marami tayong asikasuhin sa buhay, tungkulin sa buhay, pero yung kapayapaan po, hindi nabibili yun. Kahit marami kang pera, kung wala kang kapayapaan sa buhay, baliwala rin ang pera mo. Ganun lang po yun. Kaya po ngayon, ang atin pong topic ay kung paano ba, ano ba yung kalakasang ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay ginagawa natin sa taon-taon, pinagagawa po sa atin ito ng Panginoong Hesus, yung kanya pong memorial. Ano po ba ang kahalagahan ng kanyang memorial? At ano po ba ang ginaganap doon? At bakit po ba ito, ang memorial na ito, ay bakit ba pinagagawa sa atin taon-taon? Kasi ito po ang pinakamahalagang utos na iniwan ng Panginoong Hesukristo bago siya dakpin, bago siya kuhanin ng mga sundalo, ng mga pariseyo, ng mga yung mga nagsuplong sa kanya. Kaya siya napako sa krus. Kaya po, bago po yun mangyari, ibinigay po ng ating Panginoong Hesukristo ang isang napakahalagang bagay na gagawin natin, na aalalahanin natin taon-taon. At iyon nga po ay ang kanyang
Last Supper, yung pong ginanap niya nung Last Supper, yung memorial na tinatawag. Kaya nga po tinatawag na ang memorial ng Panginoong Hesukristo. Ayan po. Kasi po, sa atin pong buhay, ngayon, dahil nga po tayo ay napakarami nating kinakaharap sa buhay. Hindi lamang po sa buhay. Kasi ang lahat ng pangyayari po sa buong mundo, kasama po tayo dyan. Kaya po, bali ang kinakaharap po natin kung ano ang sitwasyon ng ating bansa, ng ating kapaligiran, ng ating kapwa bansa. Yan po ang ating hinaharap ngayon. Kaya ngayon, wala po tayong ibang pwede talagang asahan kundi ang ating Diyos. Kasi ang ating pong Diyos, kontrolado niya ang lahat. Ang lahat po kasi niyan, kontrolado niya. At siya ang nakakaalam kung kailan yan tatapusin, kung kailan yan uumpisahan, o kung uumpisahan, na matagal nang inumpisahan yan ng mga taong sinasaniban ng masamang espiritu. Ngayon, kung kailan po yan tatapusin. Kasi nga po, sa mga ibang pag-aaral, di po ba may mga pag-aaral, maraming mga nag-aaral at nagbibigay ng salita ng Diyos. Pero may mga nagtatanong po doon, o may mga uma-attend po na nagtatanong sila kung bakit kung talagang si Satanas ang masama, bakit hindi patayan ng Diyos, alisin ng Diyos si Satanas para walang problema ang mundo, para hindi maging masama ang tao, ganito, ganon. Ngayon po, kung kaya nga po tayo pinagbibilinan na magbasa tayo ng Biblia. Sabi nga po, bless those who reads and follow for what is written. Kasi nga po, doon po tayo magiging mabiyaya, makakatanggap ng biyaya ng ating Diyos Ama kung tayo ay magbabasa, dahil sa pamagitan po ng salita ng Diyos ay doon niya ibinibigay yung kanyang mga aral. At ganun din po yung mga nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Kasi marami naman po, hindi naman po lahat nakakabasa, naiintindihan po natin yon. Kaya po may maraming ginagamit ang Diyos, na lahat halos ng paraan ginagamit ng Diyos para makarating sa tao ang kanyang salita, para kausapin siya. At sa pamagitan ng mga taong yon, sa mga sinasalita ng mga taong yon, doon lumalabas ang mga kagustuhan ng Diyos para sa atin. Kaya po tayo ay mapapalad tayo at tunay na nagmamahal sa Diyos kapag tayo'y nagbabasa, nakikinig, at inisinasabuhay po natin ang ating binabasa at ang ating pinapakinig. Kaya po ngayon, bago po tayo magsimula, mga kaibigan, gusto ko rin pong isingit na kami po ng aking anak kahapon ay sumamba. Umattend kami ng taunang memorial. Yun po yung Last Supper. Paano ba yun ginaganap? Yun po kasi ay ginaganap taon-taon. Kahit po yan, sinabi na po yan ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, dahil ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagturo sa kanyang mga apostol para yon ay ituro. At si Apostol Pablo nga po, o si Saul of Tarsus, yung pong Saul of Tarsus ay ano po yan kasamahan po yan ng mga nagpapako sa Panginoong Hesus pero siya, tinawag siya ng Panginoong Hesukristo at siya'y ginamit din siyang instrumento, kasi siya, yan pong si Saul, o pinangalanan siya nang siya'y nagbago na, nang siya ay
nagbago na ng bagong anyo na, bagong buhay na, bagong pagkatao na. Ang pangalan na po niya ay naging siya na si Paul. Ngayon, si Paul po, ang inutos sa kanya, ang itinakda sa kanya talaga ng Panginoong Hesus, ay siya ang magturo sa Gentiles. Sino ba yung mga Gentiles o mga Hentil? Yun na po, yung outside Israel. Yung pong outside Israel. Yung po kasing Israel, yun yung bayan na pinili ng Diyos noong araw, nung panahon pa, nung wala pa hindi pa bumababa ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa para magkatawang tao. Yun po yung Israel. Pero nung po yan ay maraming pangyayaring naganap din po yan, nakasulat din po sa Biblia yan. Ang bansang Israel po ay nag-scattered around the world. So around the world, nagkanya-kanya po, kumbaga nagkanya-kanya na silang alisan ng, parang ganito, nag-alisan sila sa kanilang bayan ng sa Jerusalem, nag-alisan sila sa Nazareth, nagsialis sila, at kung saan-saan po sila napuntang bayan, at yan na nga po ay ang bayan ng Pilipinas, bayan ng Amerika, bayan ng Europe, bayan ng Greece, bayan ng Japan, lahat po yan. Kaya po tayo, sa totoo lang, akala natin, ayun, Israel yun lang ang pinili ng Diyos. Hindi po. Tayo rin po, na mga nag-scattered around the world, ay galing din sa bansa o sa magulang, sa mga ninuno natin noong unang panahon na iniligtas ng Diyos sa kay Noah. Sa angkan po ni Noah, yung si Noah, yung 8 sila na naligtas dahil asawa ni Noah, tapos yung 3 niyang anak, tsaka yung asawa nun, kaya po sila ay 8. Kaya po sila yung pinagsimula ng muli ng angkan ng tao sa buong mundo. Yan po. Ngayon po, yung angka na yan, naglipa na po yan sa lahat ng dako ng mundo. Nagkakanya-kanyang punta kung saan sila nararapat. Kasi po noon, sinasabi pa ng Diyos, doon ka pumunta. Yun, sakupin mo yun. Yung mga panahon po ni Abraham, ng ating ninunong si Abraham, ng nina Moses, ay sinasabi po ng Diyos, kasi kumakausap ang Diyos ng tao noon sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu, ng kanyang mga anghel. Kinakausap niya ang mga tao at nagsasabi siya. Dahil po, kasi po nga noon, hindi pa bumababa ang ating Panginoong Hesukristo. Unlike po ngayon, bumaba na ang ating Panginoong Hesukristo, nagkatawan tao na, tapos tinubos na tayo sa kasalanan, at marami nang ginawa ang ating Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo para muli tayo ay mapalapit sa Diyos na mga nagkakasala. Kasi tayo po ay tinubos na sa kasalanan, yung pangkasalanan ng ating unang magulang. Tinubos na po tayo dun sa pagkakasala na yon. Ngayon, makakamit po natin yung tinatawag na save by grace. Yung niligtas tayo sa magitan ng biyaya. Yung po, makakamit po natin yon. Lahat naman po, may pinaglaanan, lahat po pinaglaanan nun. Yung pagkakapako ng ating Panginoong Hesukristo, para po sa ating lahat yon, nakalaan po sa ating lahat yon. Ngayon, kaya nga po, ang mga tinatawag ng Diyos ay nagbabahagi ng salita para malaman nila na sila ay tinatawag ng Diyos. Hindi naman po sinabi ng tinatawag ng Diyos ay tinatawag na, maging servant ka na, maging mangangaral ka na, maging pari ka na. Hindi naman po ganun eh. Ang pagtawag po ng Diyos dun sa mga may kanya-kanya po na tinawag ang Diyos para magturo. Hindi ka naman po basta magkakaroon ng lakas magturo kung hindi ka bibigyan ng banal na espiritu ng Diyos at ng mula sa Diyos. Hindi ka basta-basta makapagsasalita. Kasi po, mapapatunayan ko po yan kasi ako nung bata ako hindi naman ako pala salita. Hindi naman ako matapang ang muka. Nga, lagi nga akong, pag may bisita nga lola ko, lagi kami nakatago sa kusina Pero ngayon, tingnan nyo naman, ang dal-dal-dal-dal ko.
ako na mismo sa sarili ko, pinipigil ko pero hindi ko mapigil. Kasi sinabi mismo ng Diyos yun. Huwag nilang anuhin ang pagkabata mo o ang pinag-aralan mo. Kasi sinabi ng Panginoong Hesukristo, iniaral niya na ang lahat ng karunungan ay ibibigay dun sa mga hindi marunong. Ibig sabihin, hindi ka marunong sa mga, hindi ka nag-aral ng pagkapare, hindi ka nag-aral ng pagkapastor, hindi ka nag-aral ng kung ano-ano pa, para ibigyan ka nun. Pinipili po yan ng Diyos at yun din mismong tinawag niya ang makaka-observe sa sarili po niya na bakit kung siya ba'y tinawag o hindi. Kasi malalaman po niya yun dahil siya mismo makapagpapatunay noon. At saka yung mga pagpapatutuo sa sarili nila kung paano sila tinawag. Hindi naman po kasi basta-basta tatawagin ka ng Diyos eh. Alam po ng Diyos yan, bata ka pa. Alam po ng Diyos ang puso't isipan mo. Alam po ng Diyos at itinakda ka na ng Diyos, bata ka pa. Kahit ikaw mismo sa sarili mo hindi mo pa alam. Alam na po yan ng Diyos. Ngayon, makikita mo na lang yan sa sarili mo pagka dumating sa punto na, ayan, katulad yan. Na mararamdaman mo sa sarili mo na hindi na katulad doon kasi katulad ng binanggit ko po noon, ang priority ko noon maghanap buhay, magtrabaho na magtrabaho, kumita ng kumita. Nung pong hindi pa ako talaga nagbibigay ng as in seryoso sa inilaan sa akin ng Diyos. Kasi nung ako'y bata, ina-analyze ko naman eh. Nung ako'y bata pa, talagang madasali na ako. Katulad ng kinuwento ko sa inyo, madasali na ako noon pa. Ngayon ay hanggang sa naging high school, college, handun yung pagiging madasalin ko. Tingnan nyo po dun sa ibang video ko, nandun ang aking bagbabahagi ko. Kaya nga po, ngayon, intindi ko kung ano ko. At alam na alam ko kung ano yung ginagawa ko. At alam na alam ko kung ano yung katayuan ko at posisyon ko at trabaho ko sa Diyos. Ganun po yon. Kaya sabi nga po, rain or shine, the show must go on. Eka nga. Kaya eto po, kahit saan ka naroroon, kapag hinipo ka, inutusan ka, tinawag ka, tanong mo, okay po ba ngayon? Parang ganun eh. Parang kanina po sabi ko, ano po, nag-aayos na po ako ha, inaayos ko na tong aking gagawing pagbabasa sa inyo, pagbabahagi. Sabi ko po, itutuloy ko pa po ba to? Kasi po, inaandaran po ako ng antok. Tutuloy ko pa po ba to? Sa susunod na lang po ba? Pero hindi ko po binigyan ng hindi ko po in-entertain ba? Kasi pag in-entertain ko yun, hindi sa Diyos yun eh. Kasi, yun ang ginagawa ng kaaway para mawala yung focus mo. Ganun po yun. Kaya ako po, dito, ay nandito ako sa may department store, kaya kung napapansin nyo, may mga nagpa-park, may bumababa. Kasi yun pong aking dito lang sa likuran, gawing kaliwa kanan, iyon mall, yun pinakamalaking mall. Kaya po dito ako magbabasa at ngayon po ay ibinibigay ko po sa inyo at dahil po nga pagse-celebrate ng memorial ng ating Panginoong Hesus na ginanap po namin kagabi, ngayon po ibibigay ko po sa inyo kung paano ba yun ginaganap. Pero po bago umpisan ko yung aking pagbasa, ay mahaba po yung introduction ko no? Pero po bago ko po umpisan yung pagbasa ko, mag-pray muna po tayo.
O Diyos Ama sa langit, Diyos na buhay at dakila, maraming salamat po. Ikaw po ang aming Diyos na Jehovah, our Yahweh El Shaddai, ang aming Diyos na kataas-taasan na sumasa langit, kasama ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas na nakaupo sa iyong kanan dyan sa langit. Ikaw po na may gawa ng langit at lupa, amang makapangyarihang at nag-iisang Diyos na buhay at dakila. Ang aming Diyos na buhay na sinasamba namin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po Ama. Sa iyo ang tanging kapurihan at pagpasasalamat, pagluwalhati, pagsamba at papuri. At maraming salamat din po sa pagkakaloob mo po sa aming Panginoong Hesus bilang aming tagapagligtas na siyang aming daan para muli kaming makalapit sa iyo. At muli kami, kung kami nagkasala, muli kami makapagsisi at muli kami makapagbagong buhay at mabuhay na muli ng ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po Ama sa iyong pagmamahal na walang hanggan at sa tunay na pagmamahal mo sa amin sa lahat ng panahon. At ganun din naman po Ama, patawarin mo po kami anuman ang aming mga pagkakasala sa aming puso, isipan at kaluluwa. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na hindi ka namin napaluluguran kung anuman po ang aming mga nagagawang pagkakasala sa aming puso, isipan at buong kaluluwa. Maraming salamat po Ama sa paulit-ulit mong pagpapatawad sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, sa pamagitan niya kami binibigyan mo palagi ng pag-asa. At muli po ngayon ay tinataas ko po Ama sa iyo ang lahat ng nakikinig, lahat ng naka-tune in dito at nakasubscribe dito, ay bahala ka na po sa kanilang lahat Ama. Ikaw naman po ang tumatawag kung sino ang dapat makinig sa iyo at sa mga turo na ipinapautos mo at ipinapabasa mo at pinapakinig mo sa kanila. Kaya po Ama, sa magitan po ng iyong walang hanggang kapangyarihan, ikaw na po bahala ang umabot sa kanila sa magitan ng iyong mapaghimalang kamay. Liwanagan mo po ang kanilang buhay ng iyong mukha, ang kanilang araw-araw na buhay. Salamat po at maraming salamat sa pagbibigay mo sa aming Panginoong Hesukristo. Siya po ang aming tagapagligtas na tunay na aming tinatanggap sa aming buhay at kami po ay masaya at kung meron man po na nag-uumpisa pa lang na mag-aral sa iyo Ama, hipuin mo po sila, tulungan at i-enlight po nawa sila ng kanilang maririnig ng mga salita mo na aking babasahin. Kaya po muli po Ama, narito po ang inyong lingkod at kayo na po ang bahala na gumamit sa aking pagsasalita. Bahala ka na po sa kanilang lahat. Abutin mo sila saan man silang dako naroroon sa mundong ito. Lalong-lalo na po ang aking mga kamag-anakan, kaibigan, kakilala, katrabaho at ang aking mga lahi at ang aking anak at ang saan man po sila naroroon, ang aking pamilya at ang aking pong pare, ang aking pong asawa na nawa ay maintindihan na rin po niya at makita ang tunay na pagkakaiba ng kanyang Diyos sa aking Diyos. At sa kanya pong buhay ay makita niya kung ano ang pagpapalang ipinagkakaloob mo rin sa kanya. At yun po ay akin po din pinagpapasalamat Ama, dahil sa lahat-lahat ng bagay na dumadating dito sa mundo ay palagi mo po kaming inililigtas. Marami pong salamat. At ganun din po lahat ng mga nakikinig at lahat ng mga aking kapatid sa Panginoong Hesukristo, saan man silang dako naroroon, ay abutin mo po ng iyong makapangyarihang kamay, hipuin, presensya upang sila ay iligtas sa kanilang buhay sa araw-araw, pagpalain sa lahat ng kanilang pangangailangan. Salamat po, hanggang sa muli po. Narito po ang aming tunay na pasasalamat at pagpupuri at ang aming paghihintay sa pagdating ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po Panginoong Hesus sa iyong pagsakripisyo sa amin upang kami ay muli maligtas at
upang kami ay palaging magkaroon ng pag-asa. Ano man ang buhay na aming dinaraanan ay huwag kaming mawala ng pag-asa, kundi kami ay umasa na muli kami ay mababago ng buhay at darating ang araw na kami na makakasama ka namin sa piling ng aming Ama sa langit. Maraming salamat po. At ang lahat po, Ama, ng aming papuri, pasasalamat, pagsamba ay itinataas po namin sa sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Kaya po, Ama, ang lahat po ng mga nakikinig ngayon ay pagpalain mo rin silang lahat at ibigay ang anumang kanilang mga pangangailangan sa buhay, at kung may problema man sila at kung may kinakailangan man sila, abutin mo po sila ng iyong walang hanggang biyaya saan man dako sila naroroon. Salamat po. Salamat din po sa pagpapala mo at paggabay mo sa aking angkan at sa aking sariling pamilya. To all glory is all yours forever and ever. Father God in heaven, in the name of our Lord Jesus Christ, our King and Savior. Amen. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Tayo po ay magbabasa na po. Mayroon pa po tayong 31 minutes at ang babasahin ko po ay ito po. Korinto 1 Korinto 11 1 Korinto 11. Ayan po. Babasahin ko po ito sa English at Tagalog mamaya. Ngayon po muna, Tagalog po muna ang babasahin natin. Ano po? Kukunin ko po ang aking Biblia. Yun po ang aking babasahin. Pero may Biblia po kasi ako dito na ang nakalagay ay Bagong Sanlibutan. Pero ito pong original Bible ko ang aking babasahin kasi po ay ito talaga ang Biblia na talagang ginagamit ko po sa pagbasa pagdating sa talagang original na Tagalog. Ayan po. Korinto. Yun ay Ezekiel, Korinto, Hebreo, unang Juan, Roma, Korinto. Ayan. Unang Korinto po 11. Ano po? Ang aking babasahin. Ito. Christ have mercy. Lord, show us your salvation. Okay, thank you, Father God. Ito po, babasahin ko po ang Korinto 11. Dito po ako mag-uumpisa muna sa Korinto 11 dahil ito po ay yung sa memorial ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan po, ito. 1 Korinto 11. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Pagtatakip sa ulo kung sumasamba. Ayan po ang nakalagay. Pagtatakip sa ulo kung sumasamba. Ito po ang unang naka-indicate dito na mensahe. Yung pong pinaka mensaheng pinaka tawag dyan, title. Pinupuri ko kayo sapagkat ako'y naaalala ninyo
at sinusunod ninyo ang mga itinuro ko sa inyo. Ngunit ibig kong maunawaan ninyong si Kristo ang nakasasakop sa bawat lalaki. Ang lalaki ang nakasasakop sa kanyang asawa. At ang Diyos naman ang nakasasakop kay Kristo. Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng salita ng Diyos na may takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakasasakop sa kanya. So, ibig po sabihin pala, ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng salita ng Diyos nang may takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakasasakop sa kanya. So, dapat po pala ang mga lalaki hindi nagsusumbrero, hindi nagtutulokbong, hindi nagtatakip ng ulo, o kung ano-ano pa pang ibinabalot sa ulo. Kasi nagbibigay daw po ito ng kahihiyan. Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng salita ng Diyos nang may takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakakasakop sa kanya. Sino po ba nakakasakop sa mga lalaki? Di ang Panginoong Hesukristo. O, ayan po. Ang ulo po ng ng mga lalaki ay ang Panginoong Hesukristo. Ang ulo po ng ating Panginoong Hesukristo ay ang ating Diyos Ama sa langit. O. Ngayon naman po, ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng salita ng Diyos na walang takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakasasakop sa kanya. Siya ay parang babaeng ahit ang ulo. Kung ayaw magtalukbong ang isang babae, magpaahit siya na siya ng buhok. Yamang kahiyahiya sa babae ang nagpapaahit o nagpapagupit ng buhok, dapat siyang magtalukbong. O, ayun po, dapat po siyang magtalukbong ang babae kasi kahiya-hiya po sa ating Diyos. Kaya po ako, yung po namang buhok natin, ansya natin pantalukbong sa ating buhok, sa ating ulo. Yun po. Ang atin po kasing buhok, yan po ang ginawa ng Diyos na pantalukbong sa ating ulo, ang ating buhok. Kaya po kahit po yung halimbawa, hindi po tayo magtalukbong pero tayo ay may buhok na mahaba, ay isa po yan na pinakapantalukbong sa ating ulo. Yun po. Pwede rin naman po tayo kung hindi po tayo kontento, pwede rin po naman tayong magtalukbong, maglagay tayo ng belo. Tapos yung katulad po nung ginagamit ko na ano po ako, ang tawag dun may tawag dun yung po bang nakabalot yung ulo ko. Mas madalas po ako nakaganon, lalo na pag taglamig Ayan po, yung pong nasa pinakababa ng video ko dyan, lumilitaw po yun, makikita nyo, nakabalot yung ulo ko. Tapos po, eto na po tayo, na ang sinasabi nga, ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng salita ng Diyos na may takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakasasakop sa kanya. Ang babae namang nananalangin na nagpapahayag ng salita ng Diyos nang walang takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakasasakop sa kanya. Siya ay parang babaeng ahit ang ulo. Kung ayaw magtalukbong ang isang babae, magpaahit na siya ng buhok. Yamang kahiyahiya sa babae ang nagpaahit o magpagupit ng buhok, dapat siyang magtalukbong. Hindi dapat magtalukbong ang lalaki sapagkat siya'y larawan ng karangalan ng Diyos. Ngunit ang babae ay karangalan ng lalaki sapagkat di mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. At hindi rin nilalang ng ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. Alang-alang sa mga anghel,
dapat magtalukbong ang babae bilang tanda na siya'y nasa sakop ng kanyang asawa. Gayunman, ayon sa panukala ng Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din ng lalaki ang babae. Kung nagmula man sa lalaki ang babae, ang lalaki naman na may isinisilang ng babae at mula sa Diyos ang lahat ng bagay. O ayan po, maliwanag ano po. Dito na po tayo, 11:13. Kayo na ang humatol, angkop ba sa isang babae ang makitang nananalangin ng walang takip sa ulo? Hindi ba't kalikasan na rin ang nagtuturo sa inyo na kahiyahiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok? Ngunit karangalan naman ito ng babae sapagkat ipinagkaloob sa kanya ang buhok bilang pangtalukbong. O ayan, maliwanag pa na. Ngunit karangalan naman ito ng babae sapagkat ipinagkaloob sa kanya ang buhok bilang pantalukbong. Ngunit kung may ibig pang makipagtalo tungkol dito, wala akong masasabi, kundi ito, sa pagsamba, gayon ang kaugalian namin, pati ng mga iglesia ng Diyos. O yan. O ito na po. Ang kasunod na po natin ay ito na po ang mahalagang bagay. Ang banal na hapunan. Yung pong nauna kong binasa ay yun yung mga paggayak. Paggayak po ng isang tao, ano po? Ng babae at ng lalaki na a-attend sa memorial. O ito po, ang banal na hapunan, ito na po yung Last Supper ng Panginoong Hesukristo. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti kundi nakasasama. Una sa lahat, nabalitaan kung kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. At ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. O tingnan nyo po, masama pala yung bagay talaga po nasusulat. Galitan Diyos sa mga nagpapangkat-pangkat, yung nagugrupo-grupo. Galitan Diyos dun eh. Ayan. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala. Kaya't nagugutom, ang iba at ang iba namay nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus noon, gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gagawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Hesus hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ayan, maliwanag po yun. Sige po, dediretsuhin ko na po at tapusin ko tong 11 ha, at mamaya ko na ipaliwanag yung iba. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon.
Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ang sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Kung may nagugutom sa bahay, siya kumain upang hindi humantong sa hatol at nakaparusahan ang inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka ko naaayusin pagdating ko riyan. Ito po'y sulat ni Paul sa mga taga-Korinto. Ito po, ipapaliwanag ko po itong yung pagkain ng dugo pag-inom ng dugo ng alak at pagkain ng tinapay. Maliwanag po dito ang sinasabi. Ang pagkain ng tinapay, yung pinagpira-piraso ng Panginoong Hesus. Ang sabi po niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, yung po tinapay sinabi ko na, yun po ang lumalabas na katawan ng ating Panginoong Hesus na ating kakainin at pagsasalu-saluhan. Ngayon, yun naman pong kanyang dugo na ibinuho sa kanyang yung pagkakapako niya, nakalagay din dito. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro. Yung pong saro, yan yung cup yung cup na pinaglalagyan ng wine. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Yan. Yung pong sarong yun ay yun po ang nagpapatunay na pinagtitibay ng yung saro po na iyon ay sinasabi na ang bagong tipan. Ito po nakalagay, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Kasi po yung dugo nakalagay po dun sa kape, yung tinatawag na saro. Oo, yung pong sarong ito, yung pinakakap po yun Yung po yung cup lumalabas na bagong tipan ng ating Panginoong Hesus. Tapos yung pong pagkakalagay ng wine doon, yun po yung nagpapatibay ng tipan na yun. Ayan po, maliwanag. Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gagawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Gagawin nyo po yun, pag-alaala mo sa Kanya, natin sa Kanya, hanggang sa Kanyang pagdating. Gagawin po natin yun taon-taon. Yun po sa araw yun katulad po yun, kahapon namin ginanap yun. Yung pong ikalawang linggo ng April ng Malikaliwanagan, full moon po yun full moon. Kasi po ang full moon, ginaganap po yan noon ng mga Israel, pasasalamat. Kaya po yun ay pasasalamat na lumalagay Pasasalamat po natin sa Panginoong Hesus sa pagbibigay niya, sa pagbubuwis niya ng kanyang katawan at dugo, para tayo ay muling mabuhay at muling magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ayan po. Pero po, ito po, hindi po ito basta-basta kakainin, hindi basta-basta iinumin. Ito rin po sinasabi ko dun sa kakilala ko, na ito po hindi kinakain ng basta-basta kung hindi sigurado ang sarili. Kapag ang sarili mo sa buong isang taon, nakita mo nagkasala ka, nakapag-away ka, nakagawa ka ng mga hindi magagandang bagay, although nagsisi ka, pero alam mong nakagawa ka, huwag na huwag kang kakain o iinom. Unless yung buong taon naganap mo sa sarili mo, hindi ka nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Kasi yung pagka nagawa mo yun, pwede kang kumain. Pero kapag hindi mo po nagawa yun, na hindi mo talaga natiis sa sarili mo, na hindi ka nakagawa ng kasalanan, maging sa sarili mo, sa isip mo, sa salita mo, hindi mo magawa, wag, kahit po gustong-gusto mong kumain, katulad ko, ako po gustong-gusto kong kumain, pero kahit gustong-gusto kong kumain, tiniis ko po ang sarili ko. Alam niyo po kung bakit? Kaya ako po tiniis ang sarili ko,
para sigurado. Kasi proven ko na rin po yan. Dahil na naman pong pagkakataon na nakain ko yon ng hindi ko pa na-analyze itong salita ng Diyos, nako, sinabi ko po sa inyo, talaga pong tunay na tunay. Ito, maliwanag ay maliwanag po kapag ito'y nakain nyo at nainom nyo nang hindi kayo talagang sigurado sa katawan, sa puso, sa isip ninyo na kayo'y sumunod sa Diyos, nagtiis, na para gumawa ng kasalanan, nagtiis kayo na makasunod sa salita ng Diyos. Pag hindi nyo po nagawa yon, yung pagtitiis na yon, ito naman po, pakinggan nyo po, uulitin ko po. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. So ang ibig sabihin po, once na tayo hindi natin sigurado na tayo ay hindi nga talaga nagkasala, pero nagkasala tayo, tapos kumain at uminom tayo, hinahatulan na po natin ang ating sarili. Ano naman po yung mga mararanasan natin kapag nagawa natin? Ito po yun. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Kung may nagugutom sa bahay, siya kumain, upang hindi humantong sa hatol na kaparusahan ang inyong pagtitipon. O, ayan. Naintindihan nyo po, ayan. Natapos po natin yung yung pong babasahin ko. Ito po ang kahalagahan ng pagpaalala ng memorial ng Panginoong Hesukristo. May advantages at disadvantages po ang pagkain ng tinapay at dugo. Hindi po ba kayo nagtataka? Ito po kasi meron akong sinabihan na din. Meron na akong sinabihan. Kasi po ito, kaya ko po ito sinabuhan. Ito po ay talagang napakalapit sa puso ko. Para ko na rin tong kapatid. Pati ang pamilya niya. Ngayon, sila po ay nagpapakain nitong ostya at nagpapainom ng wine every week. Every week. Kaya po ito po, pinaalalahanan ko itong aking parang kapatid na ito na. Ngayon, siyempre hindi ko naman po sila matitiis, hindi ko naman po sila masisi, sino ba ako? Ako po kasi, bago-bago pa lang sila nun uma-attend ng Biblia, Bible studies, nakasama na nila ako. Kaya lang, hindi naman ako tuloy-tuloy na nakasama sa kanila. Dahil ako naman ay diretso sa Katoliko. Sa Katoliko naman po ako noon. Pero, katulad nga po ng sabi ko sa inyo, nalaman ko lang lahat itong mga aking ibinabahagi sa inyo mismo nang tawagin na ako ng Diyos, nang maintindihan ko na kung ano ko. At nalaman ko na kung bakit ko naranasan yung mga bagay-bagay na na-analyze ko na kaya pala may mga pangyayari na ganun. Dahil ako pala ay darating ang araw ay isa ako sa gagamitin niya. At ito na nga po yun.
na maraming nagsasabi na akala nila ito ay inaano ko lang sa sarili ko. Yung bang karunungan, sabi niya, do not lean on yourself, sabi yung wag mong iano sa sarili mong iisip na akala kasi nila yung iba, yung mga may mga nang away pa sa akin noon, akala nila kasi ito sa sarili ko lang. Hindi ko to masasabi kung ako lang. Paano ko ipapaliwanag sa inyo yung mga binigyan ako ng Diyos ng mga bagay para maging malakas at matatag para ako makapagsalita. Yun ang katotohanan. Para magampanan ko yung gagawin kong trabaho. Binigyan niya ako, inano niya ako simula pagkabata. Kasi ako pagkabata ko, tanong ko na nga sa sarili ko yung pong tanong ko, alam niyo yun ba? Sabi ko, bakit ba may kaya ang tatay at nanay ko? Pero bakit ganito ang buhay ko? Tapos, parang bang pakiramdam ko noon talaga nag-iisa ako sa mundo. Ganun. Na ang tangi kong sumbungan ay ang ating Diyos Ama sa langit. Yung pala, dahil pa sa marami ko pang mga na-experience na hindi ko, pag iniisip ko ngayon na hindi ko dapat ma-experience, na hindi dapat ganun hindi ko dapat yun. Ngayon naintindihan ko kung bakit ko pala yun na-experience, kasi pala isang way ng Diyos yun, kasi hindi nga natin, sabi nga, ang isip ng ating Diyos ay mas mataas kaysa atin. At saka ang kanyang pamamaraan ay higher than the ways of people, of human. Mas mataas ang pamamaraan ng Diyos kumpara sa tao. Mas mataas ang karunungan ng Diyos kumpara sa tao. Yan po ang nasusulat sa Biblia. Ngayon, naintindihan ko po, mga kaibigan, na lahat pala ng iyon, paghahanda niya pala sa akin para makita nyo, ito ang tapang kong magsalita, ang tapang kong sa inyo, mag-preach sa inyo. At saka hindi ako natakot na iniwanan ako ng mga kaibigan, nilalayuan ako, inaayawan ako. Kasi nga mismo kapag katabi nila ako at may mga sitwasyon na dapat may mga dapat na lumabas na salita sa bibig ko, lumalabas po talaga. Kahit hindi ko purpose na gawin yon, talagang lumalabas at tuloy-tuloy po, dire-diretso, na kahit ako mismo pinipigilan ko sarili ko pero hindi ko mapigilan, dire-diretso. Oo, pero alam mo po, meron nga po sa dalawang po, yung sa araw-araw na kasama ko, merong dalawa na nakakaano pa sila na, ang tawag dyan, nagiget nila kasi nakikita nila talaga na pagka nagsalita, ayon din po dun pag nagsalita ako, pinapaliwanag daw niya na kapag nagsalita ako, hindi po pwedeng wala kang makuha. Hindi po pwedeng hindi ka mahila. Parang ganun daw po. At saka, pinapaliwanag daw po niya na, hindi ba kayo nagtataka pag siya nagsalita, dire-diretso? Kaya po ang sabing pinaliwanag niya, sa totoo lang, hindi kasi iniisip natin siya. Pero ang totoo, ginagamit siya. Yun po ang pagkaka-explain niya. Pero po ito yung nagsabi po sa akin na to, ate-ate ko na to. Parang ate ko na po siya kung ituring. Kaya po alam nyo, sa totoo lang, naintindihan ko po at pinasalamatan lahat ng pangyayari sa buhay ko na siyang nagpatapang sa akin. Para ngayon, manindigan ako sa ginagawa ko. May makinig, may hindi makinig. Okay lang, walang problema yon. Kasi ang aking ginagawa, yung magawa ko, yung utos ng ating Diyos. Yung magawa ko, kasi ang utos ng Diyos,
kinukumpara ko nga po kay Prophet Jeremiah. Ano po ang utos kay Prophet Jeremiah? Ang sabi po ni Prophet Jeremiah, pakikinggan kaya nila ako? Sino lang ba ako? Sabi niya, kumpara pa sa kanila, mabata pa ako kumpara sa kanila. Tapos ganun. Tapos ano po ang sabi ng banal na espiritu ng Diyos sa kanya? Huwag kang mahiya, basta't magsalita ka ng magsalita kahit saan. Huwag kang titigil, basta magsalita ka. Oh, imagine nyo po yun? Napapansin ko nga po, parang ganun yung posisyon ko na marami pong nagpipigil na meron panahon yan, may timing yan, may lugar yan, may tamang panahon yan. Hindi po, ang nasusulat talaga sa Biblia, magsalita ka sa lahat ng dako, sa anong panahon, anong sitwasyon, may nakalagay pa po sa Biblia. Kaya po yan, ang aking binasa ngayon, ang pinakamahalaga na taon-taon po natin na dapat nating gampanan, uulitin ko pong isang beses pa para lalong maliwanag. Ito pong pinakamahalagang parte. Ito pong 1 Corinto 11:23. Yan, uulitin ko pa po. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ito po si Pablo po yung nagsalita na yun, Yung aral daw po na ibinigay naman sa inyo, pinigay sa kanya ng Panginoong Hesus, na ibinibigay naman niya doon sa mga sumusunod sa kanya, mga nakikinig sa kanya. Ang Panginoong Hesus, noon gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya po yan, gagawin natin yan hanggang sa dumating na muli ang ating Panginoon, habang tayo'y naghihintay. At sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng sasaro, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ayun po, kasi hindi man natin kagustuhan na uminom at kumain palagi-palagi, pero dahil may nag-uutos sa atin o dahil sa ating relihiyon o sa ating sekta na yun ang patakaran, ginagawa po natin. Pero kung susundin natin ang Biblia talaga, ang Biblia na hindi pa napapalitan ng mga nakasulat, ito po ang nakasulat. Kaya po ngayon, mag-iingat na po kayo. Huwag po kayo basta-basta kakain ng tinapay o ng dugo o ng wine. Iinom kayo ng wine, iinom kayo, kakain kayo ng ostya ba yun, yung tinapay, kada sisimba kayo, kakain kayo. Tapos hindi nyo naman sigurado yung sarili nyo kung hindi kayo nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Dapat sa isang taon sigurado nyo hindi kayo nagkasala sa isip at sa salita, sa isip at sa gawa nyo bago kayo kumain talaga niyan. Pero kung nagkasala kayo, bagamat kayo nagsisi, pero nagawa nyo na yung pagkakasala, wag pa rin kayong kakain. Kung gusto nyo kumain, sa susunod na taon na at gawin nyo na po yung pagiging banal. Wag po kayong kakain kasi hindi po obligado tayo na maging perfect.
Ang gusto ng Diyos, maging banal tayo, katulad ng ating Diyos ay banal. Ang pagbabanal po kasi, ito yung huwag kang magkakasala sa isip, sa salita at sa gawa mo. Yun po yung pagbabanal. At yung pagpipinitensya, yun po yung kahit pasabihin mo na kumain ka ng pagkain, hindi po yung pagpipinitensya na fasting na yung pong, pag sinabi po kasing fasting, yung pong talinhaga ng pagpa-fasting, ito po yung fasting na huwag kang magkakasala sa isip at sa gawa, sa salita. Isa po yung klase ng fasting na talinhaga. Yan po, kung tandaan nyo po yan ha. Tapos po, ngayon, kung hindi tayo sigurado na kayo ay nagkasala o hindi nagkasala, wag kayong kakain, wag kayong iinom ng wine na ginagamit sa pagsamba, tapos kakain kayo ng tinapay o ostya, dahil ito po ang talagang makikita nyo dito sa Biblia. O ayan sapagkat ang sino mang kumain at uminom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, kayo na po ang tumatanggap ng hatol sa inyong sarili. Ito po ang sample. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Ayan po. Maraming salamat po, Ama. Diyos naming buhay, sa iyong napakasarap at napakagandang salitang pinakain mo po sa amin. Salamat po sa lahat po ng karunungan na iyong ipinagkaloob ngayon. Sana po inaintindihan niyong mabuti, mga kapatid. Kaya po, nakita niyo po huwag po kayong kakain basta-basta ng ostya, magkakakain ng iinom ng wine nang hindi niyo sigurado ang inyong sarili. Kahit pa kasi sabihin niyo po na kayo ay nagsisi, nagrepent. Halimbawa po, ngayong taon na to, simula nung January 2026, hindi nyo sigurado yung sarili nyo na kayo ba ay nagsalita ng nakakasakit sa kapwa, kayo ba ay nangnigaw, kayo pa ay hindi nyo sigurado yung sarili nyo kung kayo ba talaga ay nakapagpigil, hindi kayo nakapagkasala sa inyong isip, salita at sa gawa. Wag po kayong kakain. Kaya dapat sisiyasatin nga daw po natin ang ating sarili muna. Kaya po, kung talagang hindi nyo talaga sigurado, kaya po ako, alam nyo po, sa totoo lang, every year gustong gusto ko po na kumain nun at uminom nun ng alak at ng wine bilang dugo ng ating Panginoong Hesukristo para pag-alaala sa kanyang sakripisyo at sa kanyang pag-aalay niya ng kanyang katawan. Pero tinitiis ko po ang aking sarili kasi po sa isang taon po dito po sa buhay ko na to, kahit pasabihin mo hindi ko po nagagawa yung hindi ako nagkakasala sa isip at sa salita at sa gawa Alam ko po kasi talaga pong lalong-lalo na sa katulad ko na sumusunod sa Diyos at kangay alipin ng Diyos sa kanyang gawain. Hindi po ako tinatantanan ni Satanas ang kampo ng kaaway ng masamang espiritu. Hindi po ako tinatantanan. Alam niyo kung bakit ako hindi tinatantanan? Kasi nga ginagawa niya para ako huminto. Lahat ng ginagawa niya para ako gumive up. Kaso hindi naman niya ako mapag-give up. Pinalalayas ko talaga siya sa pangalan ni Jesus. By the blood of Jesus, lumayas ka. Sabi ko, wala kang karapatan dito sa pamamahay ko. Lumayas ka, get out. You have no right in here. Pinapalayas ko po. At talaga naman, lumalayas naman. Kasi alam niyo po kung bakit? Makikita niyo mararamdaman niyo Lumalayas po talaga siya sa loob ng bahay ko.
Kasi po, ang ginagamit po niya, yung pumpari ko. Ginagamit niya po yung pari ko para po ako magkasala sa isip at sa salita. Kaya po sa totoo lang, every year nagaganapin ang memorial ng ating Panginoong Hesus. Gustong gusto ko talagang uminom ng alak. Di naman alak po yun wine yun po wine. Bilang gusto kong ramdamin ang pagsasakripisyo talagang lalong-lalo ng ating Panginoong Hesukristo at nung tinapay. Ngayon, alam nyo po, pinipigil ko po ang sarili ko kasi nangyari na po sa amin dati yun Nung pong time na yun, hindi ko pa alam itong yung party na to. Dahil hindi ko pa po yan na pupuntahan. Eka nga. Ngayon, nung pong yun po hindi naman talaga kaming kusang kumuha nun para kumain Ginamit po yung isang kasamahan namin ni Satanas para abutan kami. Abutan kami ng anak ko. Ngayon kami naman tanga. ang bilis na napauto nung time na yon naalala ko nga po, ang bilis nung time na yun napauto kami, nadala kami, nakakain kami kahit tigkakapraso po nakakain kami, yun po kasi pagkatapos ng memorial yun. Ngayon, siguro po itatapon na yata o may natira yata o kumuha, hindi ko masyadong alam kung paano yung dahilan kung ba't nagkaroon siya Meron po siya, tapos pinarty-party niya, binigyan niya kami ng anak ko. Alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, totoo. Na-analyze ko nung makita ko yung nire-review ko po kasi yung aking binabasa. Alam niyo po, pag-review ko po, nakita ko po. Itong binasa ko sa inyo itong binahagi ko sa inyo nakita ko, yun naalala ko. Kasi po, doon po nangyari yung mga bagay na talagang yung pinaka maanong panahon sa amin. Yung talagang halos bumagsak ka na. Pero uma-attend pa rin po kami talaga ng gawain Tapos ako rin po nun napa-stop yata ako sa pagbabasa nun. Kasi nga yung pasabi ko sa inyo, kumuha ako ng lisensya nung matapos yun. Tapos marami akong bayarin. Ganyan. Kaya kumbaga, napokus ako sa trabaho, napahinto ako sa pagbabasa, napahinto ako sa pag-share. Tapos nakakain kami nung kuwan na yun. Tapos alam mo po, nung makita ko tong salita ng aral sa Biblia, naalala ko po yun. Naalala ko. Kaya po ngayon, ingat na ingat ako. Kahit po mismo, yung kakilala ko, sinabihan ko. Kasi ito pong kilala ko, hindi mawalan-walan sa kanila ng kung may namatay, may sakit, may na-ospital, hindi po nawawalan. Kaya po, maliwanag po yung nakasulat sa Biblia. Pero po sinabihan ko man yun, pahapyaw lang kasi alam niyo po kung bakit. Siyempre, sino nga ba naman ako para magsalita sa kanila? Sila matagal na dun sa kanilang sekta. Affiliated sect nila, matagal na sila doon at sila talagang kumbaga matagal na rin silang nagtuturo. Pero isa po yun sa nakita ko sa kanila na
Hindi ko nga po alam eh. Iniisip ko nga kung nakasulat ba sa Biblia nila yon. Kasi karamihan po kasi ng mga ng mga sekta-sekta, yung mga ganyan-ganyan, binabago nila yung mga Biblia eh. Kasi alam niyo po, ako itong Biblia ko po na yan, pinatatapon kaya sa akin yan. Tapos, kaya nakita ko, nakita nyo, ang dami kong Biblia. May English, may Tagalog, may Hapon. Tapos yung Biblia ko po na yan, na original na Biblia ko, na original pa na Bible po ng anak ko yan, ipinatatapon kaya sa akin yan. Naku, kaya po hindi talaga kami magkasundo-sundo dahil hindi ka ako pwede dyan. Sabi ko, papatapon nyo Biblia ko, hindi. Dahil ang Biblia ko na yan, kaya ko nga kayo nakita. Dahil yung Biblia ko ang sinusunod ko, sabi ko pong ganun. Kaya po ayan, yan, muli po mga kaibigan, maraming salamat po at ngayon po alauna na Ako naman po uuwi na at makakatulog pa ako niyan dahil mamaya may trabaho pa po ako. Kaya po mga kaibigan, maraming salamat. Nawa po ay may natutunan kayo at ito po ay mai-apply natin sa ating buhay. Sinasabi ko na po sa inyo, yan, nakita nyo po yung pinakamahalagang aral doon sa pagganap, pag-aalaala ng memorial ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kaibigan, maraming salamat po at nawa po marami po kayong mapulot dito sa aking pong pagbasa ngayon dahil ako rin po sa totoo lang na-recall din po ako uli at ang sarap ng pakiramdam. Alam niyo po kanina, ewan ko kung napapansin niyo dyan sa video ko, sa camera ko, nakatatlo, 4 na beses yata yung paru-parong kulay yellow. Padaan-daan dyan lang sa harap ko. Kaya alam mo, nakakatuwa po eh. Nakakatuwa na ang creation of our Father God in heaven ipinadadala sa iyo lalo na kapag ganito na napakahilaga ng ginaganap mo sa kanyang plano sa mundo at sa mga tao. Kaya mga kaibigan, maraming salamat sa inyo at nawa po ay marami kayong natutunan hanggang sa muli po at sumainyo nawa po ang kapayapaan at lahat ng biyaya, lahat ng klase ng biyaya ng ating Diyos Ama sa langit sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa po ay maging matagumpay tayo muli sa bawat araw-araw pa at lalong-lalo na po sa araw na ito kasama ng inyong mga mahal sa buhay, ng inyong pamilya, kaibigan at lahat po tayo saan man tayo naroon sa parte ng mundo. At I hope and pray din po na ang ating Pangulo na kung saan siya dinala sa bansang hindi naman siya nararapat ay sa pangalan po ng Panginoong Hesus ang kinina po natin na maiuwi na siya sa atin sa Pilipinas dahil siya po ay isa naman din na tao din ng Diyos na talagang gumanap sa kanyang tamang tungkulin para sa bayan at sa kapwa at sa Diyos. Sige po, maraming salamat po mga kaibigan at hanggang sa muli. God bless you all! In the name of our Lord Jesus Christ, pagpalain po tayong lahat at ang kapayapaan ay sumaating lahat mga kapatid at kaibigan. Salamat po.